as in affordable lang talaga. Di pa Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, samahan nyo na naman akong maggala. Magpapaka-feeling dalaga ako for 5 days. So ayan, after namin magbayad ng travel tax, kinuha ko lang yung boarding pass and then dumaan lang kami ng immigration and security. At dahil labas-pasok na ako ng ibang bansa, isa na lang yung tanong sa akin ng immigrations officer. So guys, hinihintay lang namin yung food namin dyan and waiting lang for boarding. Nga pala, itong trip na to ay DIY lang. Ako lang yung nag-organize ng itinerary niyan at nag-book lang kami sa Klook ng mga ibang activities. And yung mga pupuntahan namin, ako lang nag-arrange niyan kung alin yung magkakalapit. So pwede nyo naman yung kopyahin guys or i-follow nyo na lang din yan para hindi kayo mahirapan. Kasi yan yung magkakalapit na place at pwedeng walking distance lang. So ayan, nandito na kami sa Taiwan and fill out lang kami ng Taiwan arrival card and then naghanap lang kami ng mawi-withdrawhan dito kasi kailangan namin ng cash. Meron siyang fee pero hindi naman mabigat sa bulsa. Ito nga pala yung budget ko for 5 days. Sana mag-cash yan. So guys, going to Taipei, pwede kayong mag-train or mag-bus. Pero since wala pang train ng ganitong oras, magbabus kami kasi 24/7 naman available daw yung bus dito. And nga pala guys, sa bus, kailangan nyo ng EC card. Yan lang ang ina-accept nila. And magagamit nyo na rin yan sa city kasi pwede nyo yun pang bayad sa MRT, sa bus, or kaya pang bayad sa food or sa mga store. So ayan, nagbe-breakfast lang ulit kami dyan kasi hindi pa kami nag-aalmusal. And then, natry ko nga pala tong viral coffee. Sobrang sarap niya. And then, nag-load lang kami ng EC card namin. Madali lang yung pag-load dito. May instruction naman siya. Hindi kayo mahihirapan. Minimum of 100 NTD lang. Nga pala guys, nag-book kami ng pocket wifi namin via Klook. If you're interested, I'm gonna link it down below. Nagamit namin yan for 5 days and in fairness, ang lakas niya at 4 na kaming gumagamit dyan. After namin makuha yung pocket wifi, pupunta na kami ng Taipei. So magbabas lang kami papunta doon. And nga pala guys, EC card lang yung ina-accept nila ditong pangbayad. And yan yung bus number papuntang Taipei. So ayan, nandito na kami sa Taipei main station. Since sobrang aga namin and 2 PM pa yung check-in namin sa hotel at para ma-maximize namin yung stay namin dito sa day 1, we have decided na i-store muna yung mga luggages namin dito sa storage locker. And yung bayad niyan guys, malalaman nyo na lang kapag i-claim nyo na yung mga maleta ninyo. So ayan, pupunta na kami sa first destination or first tourist spot namin. And nga pala guys, if you wanted to know kung paano kami nakakapunta and magkano yung binabayaran namin, makikita nyo na lang yung instructions and directions dyan sa screen. After namin mag-take ng pictures dito sa Rainbow Sixth Street, tumuwid lang kami papunta dito sa Red House. Nag-picture lang din kami dyan and then pumunta na kami sa isang temple. Nag-picture lang din kami doon and then bumalik na kami dito sa Ximending. Walking distance lang siya guys, di kayo mapapagod. And then naabutan namin yung viral vendor ng oyster pancake. Masarap naman siya. Nag-try kami ng ibang food dito sa Ximending. And kahit maaga pa niyan, 6 or 7 AM, ang dami nang nagbebenta so hindi kayo magugutom. So pupunta na kami sa next destination namin. And again guys, lahat ng directions and instructions papunta sa mga pinupuntahan namin, makikita nyo na lang sa screen. So ayan, next stop namin is etong Liberty Square. Magkakasama yan yung Liberty Square, yung Theater Hall, and then etong Chiang Kai-shek Memorial Hall. So magkakasama na yan dyan guys. Sa mga bansang napupuntahan ko, lagi kong ginagamit yung Google Map kasi ayoko magtanong sa mga locals. Minsan kasi may mga language barrier. Thank God, di naman ako naliligaw. And then ayan, nandito na kami sa Taipei 101 and the pictures lang kami dyan. So, ayun na nga, nag-inarte lang kami doon. At syempre, hindi kami aalis ng Taiwan nang hindi namin ginagawa yung escalator trend dito sa Taipei. So, ayan, nagutom na kami sa kakaarte namin. Naglakad lang kami papunta dito sa Ichiran. 15 to 20 minutes walk lang siya from Taipei 101. Alam nyo ba guys, sobrang mura ng food nila dito. Kasi nakatikim na ako ng Ichiran or ramen sa Ichiran sa Hong Kong way back 2024. So, ayan, natikman ko ulit siya
after ilang years and mas mura siya in fairness ha kaysa sa Hong Kong. Namiss ko to. Alam nyo ba, ang laki ng serving ng ramen nila. As in, mabubusog ka talaga. So, after namin kumain, pumunta lang kami dito sa Net. Tumawid lang kami dyan from Ichiran. Isa tong sikat na outlet dito sa Taiwan. Bumili lang ako dyan ng mga socks and ng slippers kasi sobrang sakit ng paa ko dyan. Nagchinelas ako dyan. Bumalik lang kami dito sa Ximending kasi may ipipick up ako ng mga basic shirt dito na nakita ko sa website nila. And sobrang kapal ng tela ng damit nila dito and ang ganda ng mga basic shirt and then yung mga bags nila dito. Sobrang ganda. So ayan, tapos na ako mamili. From Ximending, bumalik lang kami sa Taipei main station para kunin yung mga luggages namin and nag-taxi lang kami papunta dito sa hotel namin. Nag-check-in lang kami dyan and you know what guys, I highly recommend this hotel kasi alam nyo ba, creepy lang siya outside pero inside napaka-modern niya. And guys, 2,000 pesos plus lang per head ang ambagan namin dyan for 5 days na yon. And sobrang spacious niya and ang importante doon, dalawa yung bathroom niya, hindi kami mag-aagawan 4. So nag-aayos lang kami dyan ng gamit namin kasi magpapahinga ng onte and then lalabas na kami. After namin magpahinga, we have decided na bumalik na lang sa Ximending kasi nakikrave kami sa bubble milk tea. Naglakad lang kami papunta dito, 20 minutes walk. Alam nyo ba guys, sobrang haba ng pila niya kasi sikat siya dito. And worth it naman kasi masarap siya. Order lang ako dyan ng bubble milk tea. May kasama yan ng xiaolongbao pero naubos na namin kasi hindi na namin na-video sa sobrang gutom. Bumili din kami netong rice noodle. Hindi ko siya bet kasi may intestine siyang kasama. And after niya, namili lang ako ng shoes dyan. I highly recommend na mag-stop by kayo dito sa ABC Mart kasi ang daming sale. Alam nyo ba guys, sale yung nabili kong shoes. Na-check ko yung website ng Converse. Sobrang mahal ng shoes ko. As in parang 4K or 5K ata. Pero dito almost half ng price niya yung nabili ko. And then, ang dami ditong sale. Hindi naman sila nagbebenta dito ng fake kasi nasa loob sila ng mall. Kaya pumunta kayo dito. Hi guys, good morning. So today is our day 2. Nag-aayos na kami kasi maaga yung pick up sa amin, 5 AM na urong, dapat 6 AM sa Ximending. Doon kami pick up ngayon. So explain ko na lang yung details ng tour namin sa mga montage. Makikita nyo na lang doon. And then ito lang yung breakfast namin. Bumili lang kami sa Family Mart. So ngayon nagmamadali na kami. Buti dalawa yung CR netong room namin. So yun, nag-aayos na nga kami. Hinintay ko na yung mga kasama ko, kinukulot ko na lang yung buhok ko. So sabi 5 degrees daw yung temperature doon sa pupuntahan namin. Sana kaya ng mga thermal ko. Sobrang lamig niya, sana kayanin ko. Guys, ang dalhin nyo nga pala ng mga hair tools, yung 110 yung volts kasi pag 240 or 50 hindi siya umiinit. Hindi kaya ng outlet nila. Meron lang limit ng volts yung mga saksakan nila for safety siguro. Buti itong plancha ko. Siya, travel friendly. JML siya. Yan, sa Watson ko lang to binili. Ayan, so guys, ito nga pala yung outfit ko today. Sa Shein ko lahat to nabili halos. So, ito, jacket or coat ko sa Shein din. Partner siya nitong short ko na may ganyan. Tapos, leggings na heat tech. Tapos, dalawang patong siya na medyas. Tapos, yung boots ko lang din. Ayan. Tapos, heat tech din tong long sleeve ko na shirt. Tapos, may ganito ako. Tapos, meron akong
ilalagay sa leeg pag super lamig. Tapos may sombrero ako dito. Pero I think hindi siya kaya ng 5 degrees kasi forecast ngayon is 5 dun sa mountain. So, sana kaya nito. So, after nito, punta na kami doon kasi magpa 4 or 4 na ata 4 a.m. na. So, yeah. So guys, nandito na kami sa Simingding. Bumili kami dito sa may Watsons netong hand warmer. Ayan. Breakfast sa 7-Eleven. Thanks. Ang sarap yung sila. Sarap ng food nila dito. Tapos marami silang option ng mga ganito. Sa atin wala. Sarap. Dinner. Ayan, chicken. Wala silang rice dito. Ayan, chicken. Tapos ito, Coke Zero. Coke Zero and then my chicken burger. 168 NTD siya. Times nyo na lang sa 1.88. Ayan. Yan yung dinner namin. So, after namin kumain ng dinner, we have decided na i-check yung Carrefour store na malapit dito sa hotel namin. Walking distance lang naman siya, pero hindi pa kami mamimili ng pasalubong dyan. Mamimili lang kami ng pang-snack, pang-almusal, or pang-baon bukas sa tour. Alam nyo ba guys, ang dami kong pinamili na dyan, kahit hindi pa talaga yung araw na bilihan talaga namin ng pasalubong. Ang dami kong pinamili ng mga coffee, tapos mga pang-pasalubong. Pero pupunta talaga kami sa pinakamalaking store ng Carrefour sa susunod na mga araw. So, ayan, yan yung mga price niya for reference if you're interested. Alam nyo ba guys, ang dami ko nang napamili dyan kahit hindi pa talaga dapat ako mamimili. And guys, makikita nyo naman sa tour, lagi kami naglalakad ng mga kasama ko kasi ini-enjoy namin yung street ng Taiwan. Kaya sobrang nakatipid kami ng pamasahe. Good morning. So, today po is day 3 na namin. So, mag-breakfast lang kami. Neto. 19 NTD lang siya. Noodles. Tapos, guys lang kami. Mamaya pupunta na kami sa meet-up ng tour namin. Ilalagay ko na lang yung details ng tour namin sa screen. So, yan. Mabilisan na kami nag-ayos kasi maaga dapat nandun na kami. So, yan. Kain tayo. So, guys, outfit check.
So, ito yung suot ko ngayon. Sa TikTok ko lang to nabili. Tapos, ito sa Shopee. Skirt siya na may turtleneck. Tapos, yung heat tech ko na leggings. Tapos, 2 patong ng medyas. Tsaka yung boots ko. Tapos, ito sa Shopee ko lang siya nabili. Puffer jacket vest. Ayan. Yan ang outfit ko today. So, nakayanin ng lamig. Sana ito na si Tita. Yeah, you want? Stronger? None? Bili na kayo. Let's go over here. After ng tour namin, na-drop lang kami ulit sa main station ng Taipei and then nag-taxi lang kami papunta dito sa Carrefour store. Isa to sa pinakamalaking Carrefour store dito sa Taipei and 24/7 siyang open. So namili lang kami dito ng pasalubong and makikita nyo na lang sa screen yung mga price niya for your reference. So guys, I just wanted to share how grateful I am this trip kasi dati limited lang yung budget ko sa pamimigay ng pasalubong, as in kids ko lang, sarili ko, parents ko and family ko lang nabibigyan ko. Pero thank you Lord kasi nakapag-share ako sa mga kapitbahay, sa ibang family ng friends ko, sa mga ibang ka-work ko na dati hindi ko nagagawa. Kaya thank you Lord talaga. Alam niyo ba dati nung pag namamasyal kami ng mga friends ko sa isang cart, hati-hati pa kami, nagka-calculator pa kami, pero ngayon tigi isang cart na kami, puno pa, kaya thank you Lord talaga. So guys, ito mga pinamili ko, KitKat na less sweet sa mama ko and kay Ashley, tapos mga ganito papamigay ko sa mga family ng friends ko. Kasi yan, ganito, marami pa yan dyan, tapos mochi
Tapos ito yung mga pinamili din nila. Ring pop. Saan kaya? Kay Irish. Magtitinda ba kayo sa Pilipinas? Ha? Ang dami niya naman mga pinamili. Ito ang dinner namin. Ayan. 7-Eleven finds. Ayan. So guys, ito yung mga pinamili ko. Ilalagay ko na lang yung mga price sa screen. Tapos ayan, ito Rice Crispy or Rice Biscuits. Tapos ito yung parang small version lang niya, ibang brand. Tapos ito yung mga Taiwan chips. Tapos mga mochi nila. Merong red bean mochi, taro mochi, tapos strawberry mochi. Ito ibang brand ng mochi to. Parang cheesecake siya, per strawberry. Tapos, ito yung famous na Taiwan pineapple cake nila. Dalawang binili kong ibang brand. Pero magkaibang brand, I mean. Tapos, ito yung mga noodles. Yan, sa mga friends ko kasi yun lang yung gusto nila. Tapos, ito Lay's na original flavor. Requested ng friend ko. Tapos, ito kay Asher to. Tapos, ito kay AJ sa mama ko. And then, kay Ashley. Tapos, ito sa anak ng best friend ko. Tapos, sa anak ng best friend ko. Lalagay ko na ng mga price dyan. Tapos, ito hand warmer to nabili namin sa Watsons. Tapos, ito, ang kit na ito, ilalagay ko sa office table ko. 120 NTD. Times 1.88 nyo na lang. Tapos, itong kit din ito, lantern siya na umiilaw. Ang pinili ko yung parang sa web, para sa, money. Para maraming pera ganun. Tapos, ito, mga keychain. Ayan, 130 siya. Ganyan. Tapos, ito, ref magnet. 5 piraso na. 200 NTD. Tapos, sticker. Kasi iipon ako. Ilalagay ko sa luggage. Tapos, yan. Yan lang yung mga napamili ko. Tapos, ito yung shoes. Tapos, yung napamili kong mga damit. Ayan. Yan lang yung mga napamili ko. Tapos, eto, may bayad nga pala to. 39 NTD siya. Kailangan ko yan pag-uwi kasi marami akong bit-bit. Tapos, yan lang. Tapos, lagay ko na lang dito yung total na nagastos ko for reference. So, ayan. Hi guys! Good morning! So, today is our last day and day 4. So, nag-breakfast lang ako. Trinay ko yung noodles nila neto. Sobrang mura na ito. Pero, di ko siya bet kasi parang sotanghon yung style ng noodles niya. Mas gusto ko yung kahapon ata yun. Or yung isang araw na kinain ko. So, nag-ayos lang kami kasi pupunta kami ng Lohas Park. Sana malago yung cherry blossom tree nila dun. Kasi, nakadress lang kami niya na ganito. Ayan. Sushiin ko yung nabili. Tapos, nagpe-prepare lang kami. After namin mag-Lohas Park, magcha-check out kami. Check-in namin sa mga locker storage yung mga maleta namin. Tapos, pupunta kami ng Taipei Zoo. Hindi namin dapat i-miss yun kasi sobrang mura ng ticket nila dito. Mas mura yung ticket nila sa Taipei Zoo kaysa sa Manila Zoo sa Pilipinas. So, yun. And then, yung Taipei Zoo nga pala is pinakamalaking zoo sa Southeast Asia. So, ewan namin kung matatapos namin libutin yun. Tapos, ang departure namin is bukas ng madaling araw pa. Pero mga gabi, pupunta na kami after namin maglibot pa, pupunta na kami ng airport kasi isusoli namin yung wifi namin, yung packet wifi. Baka magbulta na kasi kami and then hanggang 10 lang yun. Tapos mag-uubos oras na lang kami sa airport. And then, yun, departure na namin. Papuntang Lohas Park mismo. Simending. Tapos, MRT. Magsisimending tayo. Tapos, sasakay tayo ng MRT Bannon Lane. Tapos, 9 stops from Blue Lane. Dapat pala makaupo tayo. Yeah, 9 stops. Malayo, medyo malayo siya. Tapos maglalakad ulit tayo ng 8 minutes walk from MRT station. Papunta doon. Kaso ang Taipei Zoo,
ano ko pa. Yeah, kung paano. Pero nakita ko na siya sa map ng MRT. Nga pala guys, sobrang mura ng MRT nila dito. Parang 20 per ride. Pero pag sobrang layo, nadadagdagan siya. As in, affordable lang talaga. Di pa namin na-try mag-bus dito kasi ang hirap. May language barrier talaga kasi yung ibang locals dito, parang hindi talaga alam yung basic. Kailangan mo pang i-translate yung pupuntahan mo. Kaya, nag-MRT kami, sariling sikap talaga. Pero nag-try na kami ng mga taxi nila dito, affordable. Kung galing sa hotel namin sa mga gusto namin puntahan. Tapos marami kayo, tapos maghahati-hati kayo. Pero, sa mga mag-isa lang pumunta or partner, medyo pricey siya. Pag taxi. Fast forward, so ayan, nandito na kami sa MRT station and then makikita nyo na lang sa screen on how to get to Lohas Park. So, fast forward din guys kasi explain ko na dito na mag-early checkout kami sa hotel namin and then iiwan namin yung luggages namin sa hotel and then pupunta na kami ng Taipei Zoo kasi bukas pa yung flight namin pero we have decided na maaga kaming pupunta ng airport para hindi kami maiwan. Hi, Kai. Hi! Breve. Baby pa lang siya. So guys, if ever na may dala kayong luggages or malaking bag, pwede nyong iiwan dyan sa storage locker. And nga pala guys, alam niyo ba ang Taipei Zoo, isa to sa pinakamalaking zoo dito sa Southeast Asia. As in talagang di mo siya malilibot ng isang araw lang. Pero kami, napuntahan naman namin at nakita namin yung mga animals na gusto naming puntahan. Napagod na kami dyan, nandito na lang kami, nagpapalamig kami dito sa souvenir shop and yung mga kasama ko, bumibili lang sila ng pang souvenir para pasalubong nila for their loved ones. So ayan yung mga price for reference. Fast forward guys, so nandito na kami sa isang sikat na convenience store dito sa Taipei, ang Sanrio 7-Eleven. Dito kami magdi-dinner and last dinner na nga pala namin guys dito. Sobrang mamimiss ko yung food and yung place nila. Sana makabalik ako soon. So fast forward again, nandito na kami sa Taipei main station. Kinuha lang namin yung luggages namin sa hotel and then pumila lang kami dito para hintayin yung bus namin papuntang airport. So ayan, nakasakay na kami and then pagdating namin ng airport, sinuli lang namin yung wifi and then nag-check-in lang kami. After namin i-check-in yung mga luggages namin at magbayad ng 1,260 pesos, waiting na lang kami for boarding dyan. Nga pala guys, hanggang dito na lang tong vlog na to. Thank you so much for watching and see you in my next one. Bye!